Magandang araw! Narito na naman ang mahalagang kaganapan at makabuluhang impormasyon sa ating syudad mula sa kauna-unahang digital news program sa Olongapo. Ako si David Bayarong at ito ang Batanggapo News TV. Para sa ating headlines, mahigit 10,000 Olongapeño lumahok sa taunang International Coastal Cleanup. Serbisyong hatid ni Congressman Jeffrey Kunghun simula nang natatamasa ng mga taga-Gapo. 60 seconds with Police Station 6 Commander Police Senior Inspector Jaime Bada. At para sa ating Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga, isang taekwondo champ ang ipapakilala sa atin ni DJ Nicole Jose. Mahigit 10,000 Olongapeñong volunteers ang lumahok sa taunang International Coastal Cleanup sa iba't ibang sites sa Olongapo. Alamin natin ang detalye kay Ms. Abigail Gracia Ligaspi. Sinimulan ni Mayor Rollin Paulino ang paghuhukay sa ating mga ilog at pagiging modelo niya sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kaya ngayon, narito ang buong residente ng Olongapo para gawin ang kanilang partisipasyon. Mahigit sa 10,000 residente mula sa syudad ang nagtipon-tipon sa iba't ibang clean-up sites upang makilahok sa taunang International Coastal Cleanup. Pinangunahan ni Olongapo City Mayor Rollin Paulino ang naturang clean-up sa Parola, kung saan ay isa sa pinakamalaking site na pinagdausan ng clean-up. Dapat po ang paglilinis ay mag-umpisa sa atin. Hindi lang po sa mga coast, hindi lang po sa mga rivers. Kailangan sa atin mismo, kung po pwede yung ating mga drainage, yung sa harapan lang natin. Nakatulong na tayo. Huwag lang tayo magtapon ng basura. Nakatulong na tayo. Ang taunang ICC ay ginaganap sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay nilahukan ng mga Olongapeñong mula sa iba't ibang sektor gaya ng lokal na pamahalaan, estudyante, pulis, guro, barangay, mga pribadong manggagawa at marami pang iba. Umabot sa 10,741 ang kabuoang registered volunteers na dumalo sa clean-up ngayong taon kumpara sa 7,729 noong nakaraang taon. Nagpapasalamat naman si Mayor Paulino sa lahat ng 17 barangay na naging lugar ng clean-up at sa lahat ng mga volunteers na dumalo. Ayon kay Mayor Paulino, malaking tulong ang naturang clean-up para malinis ang dagat maging ang mga ilog na kasulukuyang pinahuhukay ng lokal na pamahalaan upang maibsan ang baha sa syudad. Tulad na nabanggit ng ating punong lungsod, ang International Coastal Cleanup ay hindi dapat isang araw lamang. Naway manatili sa ating mga puso ang sinserong hangarin sa pangangalaga sa kalikasan. Para sa Batanggapo News TV, ako si Abby Legaspi, nag-uulat. Serbisyong hatid sa atin ni Congressman Jeffrey Kunghun simula nang natatamasa ng mga taga-Olongapo. Narito ang ulat ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Pinilahan ng mga residente ng Olongapo ang handog na medical, dental at laboratory services ni 1st District Congressman Jeffrey Kunghun na formal nang binuksan nito lamang Lunes. Actually, ito naman yung talagang plano ko nung araw pa. Kaya lang itong kasing first year, hindi natin nagawa dahil unang-una, biglang nagkaroon ng problema doon sa PDAF. Bagamat kapos sa pondo dahil sa pagkawala ng kontrobersyal na PDAF o Priority Development Assistance Fund sa Kongreso, ipinagpatuloy pa rin ni Congressman Kunghun ang kanyang serbisyo para sa mga mamamayan ng lungsod, kasabay din ng 3 pang munisipalidad na kanyang nasasakupan. Naisip ko na kulang pa yung mga tinutulong ng national government sa atin. Sagot ko yung mga binamimigay natin gamot, sagot sariling pera po yan. At meron din tayong nahihingi sa DOH pero konti lang. Maraming salamat po kaysa po sa ganito na nagbabayad po sa mga private na abogado na mga bibili ka pa po ng mga gamot-gamot na ano. Ito po malaking tulong po ang mga serbisyong handog ng kongresista ay libreng medical, dental at optical check-up tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Libreng gamot naman mula Lunes hanggang Biyernes at may free laboratory test at konsultasyon sa abogado kada Martes at Huwebes. Ginagawa ko naman po yung aking magagawa bilang congressman at pagbubutihin ko po yun at lagi naman po akong nandito lang sa paligid at hayaan nyo po, dadamihan ko pa yung pwedeng tulong na itutulong ko sa bawat barangay sa ating mga kalubayan. Salamat po. Yan po ang ating 1st District of Zambales Representative, Honorable Congressman Jeffrey Kunghun. Reporting para sa Batanggapo News TV, Cathy Mancao Ramos. Bloodletting sa Barangay Kalalaki naging matagumpay. Narito ang ulat ni kasamang Ray Toledo. Isang bloodletting program at optical mission service ang ginalap sa Barangay New Kalalaki na pinamumunuan ni Liga Presidente Randy Johnson para sa kanyang mga residente.
Ito ay itinaon mismo sa kaarawan ni Johnson. Layunin ng proyekto ito ang makakalap ng mga dugo para magamit kung may nangangailangan. Kuya, kasi marami po mga kabarangay ko ang nangingi sa akin ng tulong regarding sa dugo. Wala naman po tayong maibigay. Kaya sinet po natin tong bloodletting program na to para po matulungan po yung mga kabarangay na nangangailangan ng dugo. Hindi lang po mga kabarangay ko, pati na rin po yung ibang barangay na nangangailangan po ng dugo. At ine-encourage ko po lahat po ng barangay sa buong Olongapo na mag-bloodletting program din po sa kanilang barangay. Namahagi din sila ng mga reading glasses, libreng eye check-up at gamot. Naghanda din sila ng pagkain para sa mga nag-donate ng dugo. Siyempre po, unang-una para makatulong din sa ibang nangangailangan ng dugo. Saka siyempre maganda rin yung check yung dugo mo kung may sakit ka ba or pwede ka bang ligtas yung dugo mo, di ba? Tsaka para yun nga, number 1, para makatulong sa ibang tao na nangangailangan ng dugo. Para sa Batangapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Breastfeeding Awareness Program ginanap sa SM Olongapo. Narito ang ulat ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Nagtipon-tipon ng mga ina dala ang kanilang mga baby sa SM Mall Olongapo upang makiisa sa pagpapalaganap ng awareness sa lahat pagdating sa pagpapasus o breastfeeding sa mga anak nilang sanggol. Dumalo sa event si SBMA Director Cynthia Paulino, Karen Cahudo ng Civil Registry Office, mga opisyalis ng City Health at City Nutrition Office. To create awareness sa mga parents, lalo na sa mga mothers and mothers-to-be, tungkol sa importance ng breastfeeding. Ito ay isang buhay na gatas. Nandito yung colostrum, yung unang milk na lumalabas sa nanay, na nagtataglay ng lahat ng antibodies and nutrients na kailangan ng baby. May mga pag-aaral na nagsasabi na nakakabuti sa mga ina ang breastfeeding sa kadahilanang nakakabawas ito sa percentage ng pagkakaroon ng breast cancer. At sa mga sanggol naman, sinasabing lumalaking matatalino ang mga bata na lumaki sa pagbe-breastfeed ng kanilang mga ina. Para hindi rin siya masundan agad and tsaka yung nutrition ng nanay mapunta sa bata para hindi siya maging sakitin. Tulad nga ng laging sinasabi sa mga patalastas, breast milk is still best for babies. Reporting para sa Batangapo News TV, Cathy Mancao Ramos. Masasabi ko na ako ay isang tunay na Batangapo dahil dito po ako pinanganak, dito na ako nagkamalay, nag-aral at dito ko na rin natagpuan ang aking kabiyak sa buhay na si Rosario Pascasio. Kami ay nabiyayaan ng 3 anak at sa ngayon ako po ay tumatayo ding ama ng 33 kapulisan dito sa Police Station 6. Binuo ng Police Station 6 ang mga programang naglalayong maabot ang aming target na dito ang masusing pakikipag-ugnayan sa komunidad upang mapag-ibayo ang pakikipaglaban at pagsugpo sa kriminalidad. Si Mayor Roland Paulino at ako ay tungo sa isang layunin, ang pagsilbi at pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng Olongapo. 10 ng kabuuan ng puwersa ng pulisya dito sa Police Station 6. Ibubuhos po namin ang lahat ng aming kakayahan upang mapanatili ang katahimikan. Para naman sa ating ulat pangkabuhayan, narito muli ang napaka-energetic na si Michelle Martel. Wala ka bang pinagkakaabalahan ngayon? Well, tutok lang dito dahil heto na naman ako para maghatid ng mga balitang siguradong magkaka-interes kayo. Unahin na natin sa mga trabaho mula sa Public Employment Service Office at SBMA Labor Center. Narito po ang naghihintay sa inyong trabaho, lokal man o abroad ngayong linggo. O diba, saan ka pa kundi sa Olongapo lang yan? Itodo na natin to at samahan pa natin yan ng mga libreng training programs mula naman sa ating Livelihood and Cooperative Development Office. Yes, tama po ang inyong narinig. Libre po ang mga programang ito. Mga training materials, check. Mga trainer's fee, check din. Kaya naman inaanyayahan po ang lahat ng interesado na magtungo sa kanilang tanggapan sa ikalawang palapag ng ating City Hall para po sa inyong pagpapalista.
I bet may nagustuhan kayo sa lahat ng mga nag-flash sa inyong screen. Isang tip lang, use your time wisely kaibigan at sama-sama tayo sa pag-asenso. Kaya tara na't maghanap ng trabaho at mapagkakakitaan. This is Michelle Mortel para sa Ulat, Pangkabuhayan. Kahanga-hanga ang husay niya hindi lang sa pag-aaral kundi maging sa sports na kinahiligan niya. Narito si DJ Nicole Jose para sa isa na namang episode ng Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga. Turning dreams into reality ang buod ng ating kwento. Ang unti-unting pagkamit ng mga pangarap ni Nikki sa larangan ng taekwondo. Sa kabila lahat ng paghihirap mo, pag nanalo ka, yung feeling na yun parang hindi na mapapantayan ng kahit anong bagay. Makakalimutan mo na lahat ng pagod mo, lahat ng paghihirap mo. Isa siya sa maipagmamalaki ng ating lungsod sa larangan ng sports na taekwondo. Sa kabataan ng gulang ay nakapagkamit na ng mga karangalan mula sa taunang ginaganap na sa teammate at nakaabot na nga sa pakikipagtunggali sa labas ng bansa. Taekwondo ay isang sport na nagmula sa Korea. Ang Thai is to punch or kick or smash with foot. Kon is to punch or destroy with hands or fist. At Tongdo is the art or the method way. Actually po, swimmer po talaga ako dati. Nagkataon pong sa tabi nung swimming pool, may nagta-taekwondo po doon sa YMCA. So, tinanong po ako ng parents ko kung gusto kong doon na lang po mag-try or mag-enroll. So, tinry ko na po, naman po siya at nagustuhan ko po yung taekwondo. Miyembro ng Philippine National Pumsay Team, produkto ng Olongapo City National High School Special Program and Sports Curriculum, at ngayon ay isang Varsity Athletic Admission Awardee sa University of the Philippines Diliman Campus na kumukuha ng kursong Bachelor in Sports Science. Time management lang po talaga. Kailangan mong alamin kung ano yung mga priorities mo. Pag hinaluan mo siya ng mga extracurricular na bagay na hindi naman talaga kailangan, masisira yung schedule mo. Kung umaga, training, tanghali, aral, pag-uwi, aral, then training ulit. Siya si Jana Dominic Oliva o Nikki, 16 na taong gulang mula sa barangay New Kalalaki. Panganay na anak ni Ginoong Reynald at Ginang Maria Concepcion Oliva, ate sa isang nakababatang kapatid na lalaki. Ipinanganak taong 1977, ika-29 ng Oktubre. Alam niya ang mga responsibilidad niya, kung anong mga dapat niyang gawin bilang isang mag-aaral. Habang lumalaki siya, tinutulungan namin siya na ibigay talaga yung best niya sa kahit anong mga bagay na alam niya ay kaya naman niyang ibigay. So, ito talaga yung gusto niya. Gusto niyang maglaro ng taekwondo. And hindi lang niya gustong maglaro, kundi gusto niyang maging best sa ginagawa niya. Siyempre, ang lagi namin sinasabi sa kanya na lahat ng gagawin mo, uunahin mo muna ang Diyos. Dahil siya ang magbibigay sa iyo ng victory kung sakasakali. Masipag na mag-aaral si Nikki at nagtapos bilang valedictorian sa high school. Dati ding swimmer at mahilig kumanta, sumayaw at tumugtog ng gitara. Gusto ko pa rin po maging full-time part ng national team. Then gusto ko pong i-represent ang country natin sa mga international competitions. And at the same time po, gusto ko rin po mag-travel. Pagsusumikap ay taglay niya ang kagustuhang maragdagan pa ang mga kaalaman niya. Aniya, bahagi ng tagumpay ang kabiguan at naniniwalang ang lahat ng ito ay tinadhana upang tayo'y magsikap at muling lumaban. Turn your dreams into reality. Huwag na huwag tayong susuko hanggat hindi natin naaabot ang ating pangarap. Bahagi talaga ng ating paglalakbay ang pagkatalo, pagkabigo at pagkadapa. Ngunit kung ano ang mahalaga, iyon ay kung paano tayo muling babangon. At lagi nating alalahanin na maniwala at magtiwala sa Panginoon dahil siya ang ating magiging katuwang at gabay sa ating paglalakbay sa ating minimithing pangarap. Pangarap na natupad at mga pangarap na aabutin pa, kalaki pang sipag, tiyaga at determinasyon. Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose para sa isa na namang edisyon ng Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batang Gapo News TV.
para sa balitang sports, Lyceum of Subic Bay Basketball Men's Team nakamit ang pang-7 kampyon sa United Central Luzon Athletic Association Basketball Meet. Alamin natin ang balita kay Billy Mostaho. Formal na binuksan ang ika-7 season ng United Central Luzon Athletic Association Basketball Tournament sa pangunguna ni Olongapo City Mayor Roland Paulino at Uclaa Chairman Virgilio Cortez. Ito ang ikalawang beses na ginanap sa Olongapo City ang Uclaa Basketball Tournament at hindi ito ang magiging huli. Bukas ang syudad ng Olongapo kung gugustuhin ng pamunuan ng Uclaa na dito ulit ganapin ang naturang paligsahan. 3 araw ng matinding kompetisyon ang sinubaybayan ng mga Olongapeño sa loob ng Rizal Triangle mula sa iba't ibang university at colleges ng Central Luzon. Sa huli ay nakamit ng Lyceum of Subic Bay ang pang-7 kampyonato matapos nilang talunin ang Kolehiyo de San Sebastian sa score na 92-80 at muling tinanghal bilang most valuable player si Aljon Torres ng Lyceum Sharks. Samantala, naiuwi ng Bulacan State University ang tropeyo bilang kampyon sa Women's Division sa score na 67-65 kontra Holy Angels University. At yan ang balitang sports para sa Batanggapo News TV, Billy Mostaho, nag-uulat. Muli na naman ninyong nasaksihan ng mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng 1 linggo. Panahon pa rin ng tag-ulan, panatiliing safe at alerto ang bawat membro ng ating pamilya. Ugaliing tumutok sa balitang hatid sa inyo ng Batanggapo News TV. Para naman sa may hilig makinig ng radyo, tumutok po kayo sa Batanggapo News Radio Usapang Bayan at Mirrors Report tuwing Biyernes, dakong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Make Batanggapo News TV a habit para sa iba pang kaganapan. Maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako po si David Bayarong, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!